matibay talaga ito pagdating sa linguistic, ibig sabihin, pagdating sa mga terms sa lingwahe, pagdating na rin sa grammar. Ito po yung pinag-aralang matagal ng Catholic Church bago ito dineklara na dogma. Ganun ito katinding pinag-aralan. No? Doon na siya na dogmatize. Pero aral na talaga to. Pinag-aaralan lang ng mabuti. Ngayon, ito si mute ka muna bro, nag-echo. So dito yung sinasabi kong batayan ng Roman Catholic Church, no? Especially Roman Catholic Church. Pagdating sa Immaculate Conception, linguistic talaga yan, no? Luke 1:28, at ito po yung pananampalataya ng isang anghel. At ito pong isang anghel ng Diyos. Salita na talaga ng Diyos to, sa totoo lang No? Sabi, salita na ng Diyos to, pinapanindigan namin. Yung sinabi ng isang anghel, no? Sabi dito, no? And the angel being comes, teka, basahin natin huwag ko na i-dictate kasi ni-dictate ko na ba magkamali pa ako, no? Luke 1 verse 28. Sabi dito, and the angel being come in and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So among women, sa lahat to, no? Siya lang to, no? Yung hail, the salutation, diyan na rin pumapasok yung veneration kasi yung hail na salutation may akto pagka nagsasalute ka. Anong salute to? No? Saka na natin pag-usapan yan, no? Pupunta tayo sa veneration, no? Act of veneration. Pero sa full of grace, katabi lang. Full of grace. Kung mapansin nyo, naging close na siya, ang haba na, no? Pero pag tinignan mo dito sa Greek, one word lang. Anong one word yan? No? Dito. Kekare tomini. So yung kekare tomini, pag tinignan mo yan dito sa grammar, no? Greek grammar to, Greek grammar, no? Past perfect tense. From past up to present perfect tense. Kaya nga full of grace. Pag sinabing full, kabuuan ng grasya, no? From past up to present, sa habang panahon. Hindi buo sa parang buo lang, hindi, kasi hindi mo naman mahati-hati yan. Kundi yung buo na yon, yung pagtahan ng grasya ng Diyos, buong buo sa katauhan ni Santa Maria. From past up to present, hindi na putol. Kailan pa? Doon pa sa sinapupunan kasi doon kailangan ng grasya. Doon kailangan ng grasya. Salmo 51 talatang Salmo 51:5. Ano yan? H yan. May kausap lang dito. Salmo 51:5, no? Kailan pumapasok yung kasalanan sa isang tao? Sa sinapupunan. Kung ginamit ang full of grace, hanggang doon. Hanggang doon, no? Kasi full, buong buhay, tense kasi yung full doon Yung full, no, dun yung sa tense pinasok, kinapit, perfect tense. Full, perfect. Full, perfect. Perfect, from past. Kailan yung from past? Sa sinapupunan ni Santa Maria, dun pa lang yung nakuha. Kasi nandun pumapasok yung kasalanan. Hindi yan magiging full of grace kung nasa sinapupunan, hindi ibibigay yung grace. At tuloy-tuloy. Yun yung grace, yun yung nagpapatawad ng kasalanan sa mga nagkasala doon sa Roma 3:23. Kaso, yung mga nagkasala sa Roma 3:23, kailan sila naging righteous? Nung tinubos sila ni Kristo. Hindi kagaya ni Santa Maria, no? Yung kekare tomini, past perfect tense, passive voice participle. Bakit participle? May participation si Mama Mary kasi siya yung sumasang-ayon. 'Di ba? Sabi ni Santa Maria, kaya siya hindi nagkakasala, 'di ba? Ang aking kaluluwa ay basahin na lang natin, no? Dito yan sa 48 to 49, I think 48 to 49, 54 pa, no? Natin ha. So sabi dito ni Santa Maria, no, ito yung participation niya. Sinabi ni Maria, dinakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Nagalak ang aking espiritu sa Diyos na tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya, yan yung passive voice, no? Kaya siya Immaculate Conception dahil sa Diyos, passive. Ang abang kalagayan ng kanyang alipin sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin na mapalad ng lahat ng saling lahi. Diba?
So, ibig sabihin, meron siyang tagapagligtas, kaya siya Immaculate Conception. Yun yung passive niya. No? At meron siyang participation doon kasi sumasang-ayon siya. No? Dinadakila ng kaluluwa niya ang Panginoon. Di ba? Pinupuri, kumbaga sumasang-ayon. Kaya nga sabi ni Santa Maria, no? Mangyari nawa sa akin ang sinalita sa verse 38. Ito na yung participation niya nung sinabi sa kanya na maglilihi ka. No, tatawaging anak ng kataas-taasan. Sa verse 38, ito na ang participation ni Santa Maria. Sinabi ni Maria, narito, ako na alipin ng Panginoon, mangyari na sa akin ang ayon ng sinalita. Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. So, mang-ayon na siya. Di ba? Meron siyang participation. Kasi may privilege siya eh. Pwede naman siya tumanggi. Kasi pagdating ni Kristo, mas lalo siyang pagiging banal. Kasi iyon na yung source ng kabanalan. Si Kristo na. So, yung pagbubuntis niya kay Kristo, hindi yun nangangahulugan na nalapastangan yung pagkababae ni Santa Maria, kundi mas lalong pinapabanal. Ako ang daan, 'di ba? Tungo sa Ama. Siya ang promise ng salvation. Siya ang daan ng kaliwanagan, ng kaligtasan. 'Di ba? Ngayon, saan mabasa ang Immaculate Conception? Siyempre sa Latin. Wala dito. Dito, letra por letra, yung linguistic na paninindigan, yung full of grace, yun yung dahilan. Ba't immaculate? Paano ka maging immaculate kung hindi dahil sa grasya ng Diyos? Alangan naman sa sariling kakayahan ni Santa Maria. Hindi sa sarili niyang kakayahan. Baka sasabihin na naman, hindi naman Diyos si Santa Maria para Hindi nga siya yung natanggap niya lang sa Diyos yun, kaya nga passive. Hindi sa sariling kakayahan ni Santa Maria. Sa kakayahan ng Diyos, nakikipag-participate lang siya, pero passive siya, passive voice, tumatanggap lang siya ng grasya at tinatanggap niya. No? Mangyari nawa sa akin, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon na aking tagapagligtas. Doon niya naging tagapagligtas yung Diyos. O ngayon, meron ba tayong mabasa na Immaculate Conception? Meron. Pero yung babasahin natin, meron na itong kinalaman, no? Sa pagitan ng relasyon ni Santa Maria at ng ating Panginoong Jesucristo, nasa CCC yan. Yung paghahanda ng katawan ni Kristo, may participation dun sa Santa Maria. No? Mabasa nyo sa CCC yan. So ano yon? Yung tandaan natin, si Kristo ang kabuang hula ng kautusan. Siya na ang tutupad at siya ang katuparan. Ultimate. Pag sinabing ultimate sacrifice, lahat ng katangian ng sakripisyo sa Old Testament, ilalagay sa katawan ni Kristo. Ngayon, meron ditong sakripisyo sa Levitico 4:32 na maibibigay sa pamamagitan ni Santa Maria. Kasi ito, pag binasa natin, Levitico 4:32, sabi dito, kapag ang korderong kanyang dinala bilang handog pangkasalanan, siya ay magdadala ng babaeng walang kapintasan. Sa Latin ito, babaeng walang kapintasan, ito na yun, immaculatum na to. No? Tapos yung babae, patungkol to kay Mama Mary, kasi bukod sa babae, tawag sa kanya ni Jesus Christ babae, hindi lang to basta babae, birhen to. Yung babae dito, patungkol to sa birhen, kasi anong klaseng babae to? Batang babae. At yung dugo nito, ilalagay niya kay Jesus Christ para itong law na to, batas na to, makuha ni Jesus Christ sa pamamagitan ni Santa Maria, mailagay niya sa krus, kasi mananalaytay sa katawan ni Kristo yung dugo ni Santa Maria. Kaninong dugo manalitay yan? Yung dugo ni Kristo. Ano nga naman putok sa buho si Kristo, kagaya ng sinasabi nila na yung surrogate mother, si Mama Mary, kasalanan niya surrogate mother eh. Immoral yun. Pwede ka mag-ampun, pero surrogate hindi yan, taliwas yan sa morally legitimate. O Latin Bible tayo. No, meron talaga yung term na Immaculate Conception. Pero na to, lahat ng patungkol kay Mama Mary, tandaan natin, hindi nyo pwedeng ihiwalay si Kristo diyan. Kasi si Kristo at si Mama Mary, hindi yan Immaculate Conception para sa kapakinabangan niya lang ng sarili niya. Kapakinabangan ng lahat yan, yan yung karisma. Binigay sa kanya ng Diyos yan. Para hindi magyabang si Santa Maria, hindi. Para makakuha tayo ng kapakinabangan sa gawa ng Panginoon. New creation sila. No, sabi dito, set optim de fecoribus obtuliret victimam pro fecatum oben iselenset
Immaculatam. Oh. Time's up, time's up. Letra por letra, Immaculatam. Time's Babaeng birhen. Time's up, bro. Time is up. 10:49 na. Salamat. Ayos God, ready ka na ba i-kusik sa amin sa boy letra? Ready na, ready na. Wait mo na. Ano ba to? Wala tayong timer sa 20 seconds. Hindi, sige lang, meron dito. Meron dito, ano ko na Yan, lang. ito, meron pala siya bro na tamanta. Ito yung kay dating daan. Oo. Meron ko. Oh, bilangin mo na lang. Pwede ba natin ipakita sa screen? Para natin ito si, si dating daan. Ayan o, ililipat-lipat ko lang. Sige. Fights. Pwede ba Sige, natin start. ipakita sa screen? Para... Ayan o, nasa-screen na. Nasa-screen ko na. Sa laki daw para Para... Okay, start. Okay na yan. Bira. Yan. Sige. Okay, God, are you ready? Ready na ako sa pagtanong. Okay, proceed. Okay, sabi mo sabi mo matibay ang linguistic ng Immaculate Conception sa Biblia. Yan yung introduction mo, matibay. Bye-bye. Kung matibay ang linguistic, meron bang mababasang word for word na si Maria ay Immaculate Conception? Meron o wala? Meron yung Immaculate Conception, Birheng Immaculate. Nandiyan niya sa Levitico 22. Levitico 4:32, letra por letra, no? At ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sabi dito, Immaculatum, yung Immaculatum patungkol sa batang babaeng birhen. Okay. Birhen yan. Tapos question. Immaculatum. Pakibasa daw po sa Tagalog yung talata. Sa English, makinig ka sa English. Young female, unblemished. Virgin young female, unblemished. Virgin young female, unblemished. Excuse me, objection moderator. Objection, pinapabasa ko sa kanyang talata kasi ang sabi niya nandun yung word for word sa English. Nandun yung word for word sa English, yung salitang Immaculate Conception. Pakibasa sa English, hindi ipaliwanag. Counter objection. Ang counter objection ko, yung Immaculate Conception derived from Latin, hindi siya derived from English. Yung English niyan, ang equivalent niyan, unblemished. Or without blemish, walang kasalanan. Moderator's Without ruling. blemish. Binasa ko na eh. Basahin ko ulit, English. Ruling. Kaibigan, Teka, ilabas ang talata. Wait. Narinig ko na yung mga objection at counter objection. Magro-ruling na ako. Objection sustained. Valid yung question. Boy letra, sagutin mo. Sinagot ko na nga, ano ba sa English yung Immaculate Conception? Sa Latin, Immaculatam. Sa English, ito, papakita ko sa'yo young female without blemish. Yung pangalang Maria, young female yon, tapos virgin pa. Yan, letra po letra. Hindi mo alam talata to? Levitico 4:32. Ayan na eh. Okay. Binasa ko na eh. Okay, Next question. question. Okay. Sabi mo, hindi ko pinapa-interpret sa iyo ang Immaculate. Ang sabi mo, meron talatang mababasa na ang Immaculate ay walang kapintasan. Ang ginamit mo ay Leviticus 4:32. Pero tingnan natin ito, nasaan dito ang Leviticus 4:30? Nasaan ang salitang Immaculate Conception sa Leviticus 4:32? Kung ang buong bayan ng Israel ang nagkasala at makagawa ng kasalanan na kailangang hatulan at dumating ang kanilang pagkakasala sa kanilang kaalaman, ihahandog nila para sa kanilang kasalanan isang batang toro bilang handog na kasalanan na walang kapintasan. Objection, Mr. Moderator. Ano ba binabasa ng talata? Wait, moderator's time. Mali yung talata na binabasa niya. Kapag may concern, can you please address to the moderator? Mr. Moderator, para hindi lang masayang yung oras natin, wala naman itong punto sa akin, wala to sa akin, no? Yung talata, hindi ay yung binabasa niya, ang binigay kong talata, Levitico 4:32. Makinig ka bro, para di masayang oras natin. Ibang talata binabasa mo, toro yan bro eh. Hindi naman God, counter objection? Meron? Okay, counter objection ko po, ang nakalagay po kasi doon sa binasa natin sa Levitico 4:32 ay toro na walang kapintasan.
Nasaan doon si Immaculate Conception, si Maria? Nasaan sa Leviticus 4:32 yung sabi mong word for word Ano na bang mababasa? 44 ba binasa mo? Yes. Wala namang 44 ng Levitico ah. Moderator's time. Crisis God, can you please rephrase your question? I think erroneous yung question mo. I-replace mo yung question mo. Ito, 32, Levitico 4:32. Walang toro dito, bro. Relax lang, huwag kakabahan ito. Pinapakita ko na sa iyo yung talata. Is God, rephrase your question. Walang toro dito, bro. Okay, number 32 po. Kasi ang nakalagay dito, sabi niya daw kasi si Immaculate Conception si Maria ito, pero nakalagay dito ay tupa. Ayun. If someone brings Anong tupa? a lamb as their sins offering, ang nakalagay dito kaibigan ay tupa at hindi sa Maria. Ang tupa ay naihahandog ay walang kapintasan. Sa makatwid, nasaan dito yung sinasabi mong Moderator's time. Immaculate Conception? Puro conclusion yun ah. Moderator's time. Is God, are you making a premise or a conclusion? Nagtatanong lang po ako kasi sabi niya merong word for word ay ang nakalagay Meron. naman tupa ang walang kapintasan at hindi sa Immaculate Conception. Can you make your question brief and concise kasi nga we're Okay. Ano muna ako, sabi niya kasi word for word matatagpuan si Maria na Immaculate Conception sa Leviticus 4:32 pero ang nakalagay po dito ay tupa na walang kapintasan. Yun. Kaya ano ba talaga mababasa dito? Si Maria o tupa ang walang kapintasan? Pinutol mo, hindi lang tupa. Dalagang tupang, walang kapintasan. Pag binasa mo dito sa sa Latin Vulgate, Immaculatam, feminim. Tapos yung babae, virgin. Yung pangalang Miriam, batang babae. Equivalent yan, katuparan kay Santa Maria para matapos ni Kristo itong batas na to. Patungkol din yan kay Kristo, dalawa sila. Ang linaw niya, no? Linguistic tayo. Okay, ulitin ko kaibigan. Latin, no? Latin. next question. Okay, ano bang mababasa dito boy letra sa Leviticus 4:32? Ang tupa ang walang kapintasang ihahandog, isang babaeng tupang walang kapintasan na ihahandog o si Maria ang ihahandog na walang kapintasan? Parehas sa linguistic kasi yung term na Miriam, batang babae. Kaya nga Maria, ginagamit niya sa mga Tagalog, tatlong Maria. Pag sinabi tatlong Maria, batang babae. Ano pa? Virgin, kaya nga unperfect. Virgin, sino yan? Si Santa Maria, ipapasa niya yan kay Kristo. Si Kristo ang fullness ng katuparan. Okay. Yan eh. Next, sabi Meron dito, pinapanindigan mo boy letra na ang tupang babaeng ihahandog ay si Maria. Si Maria ba ay ipinako sa krus? Yes or no? Hindi, pero yung dugo niya sa tulong ni Kristo, no, na-achieve ni Kristo to itong batang babaeng tupa, na-achieve ni Kristo to sa pamamagitan ng pagsilang sa kanya ni Santa Maria. Yung dugo ni Santa Maria to, hindi naman dugo ni Kristo babae eh. Pero dahil nga nanay niya, batang babaeng birhen at immaculate, walang kasalanan, natapos niya to. Okay. Ano? Binibigyan mo din ngayon na may ambag pala sa kaligtasan ng tao si Maria sa pamamagitan ng dugo ni Maria, naligtas ang mga tao. Saan talata sa Bagong Tipan na ang mga tao ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Maria ang inihandog sa krus? Sabi ni Kristo, tignan mo, masdan mo ang iyong anak. 'Di ba? Anak niya 'yun eh. Pag sinabing anak o kadugo, sabi dun sa Old Testament, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Magkamag-anak sila. Yung dugo ni Kristo, masdan mo ang iyong anak. Yung dugo ni Kristo, dugo din ni Santa Maria yun. Hindi dugo man ni Santa Maria, magkadugo sila Okay. Question. Naman kadugo si Kristo eh. Kadugo ni Santa Maria. Okay. Nang time na sinabi niya ni Jesus na masdan mo ang iyong anak, sino bang nakapako? Si Kristo ba o si Maria? Yung anak niya, mag-ina sila, di magkadugo nga. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. E di yung dugo nga ni Santa Maria yun. E di meron niya si Kristo na dugo ng isang batang babaeng birhen, unblemished, immaculatam. Di ba? Okay. Talo ka na bro eh. Kanina pa. Linguistic tayo. Again. Okay, sabi, ang nababasa kasi si Maria ay sabi ay puno ng biyaya. Kapag sinabi bang puno ng biyaya ay kaparehas ng puno ng kabanalan, magkaiba ba yun o magkaparehas? Tama, yung biyaya, doon nang gagaling yung kabanalan, alangan naman biyaya, tapos unholy, ano ka ba naman?
Doon ka nga rin ganap yung mga kasalanan mo. Roma 3:23, lahat ng nagkasala sa biyaya naging banal, sa biyaya pinapabanal, hindi sa biyaya ng diablo, sa biyaya ng Diyos. Yun yung natanggap niya Santa Maria, kaya nga tagapagligtas niya ang Diyos. Guardian ng Diyos. Oh. Saan mababasa sa saang mababasa sa dictionary kapag sinabing puno ng biyaya ay walang kasalanan? Oh, dictionary yung binibigay ko sa'yo. Tanong yan. O, talata ang ibibigay ko sa'yo. Oh, dito sa Roma 3:23. Oh, sa biyaya kayo'y naligtas. Kayo'y inaring ganap. O ano sila? Mga banal na. Mga santo na sa langit. Okay, Tanong ibig yan. sabihin, Hindi yan dictionary, tanong yan. sino ba yung nagliligtas, si Maria o si Jesus? Si Jesus nga, si Santa Maria, niligtas siya ng Diyos kaya Immaculate Conception siya. Ngayon, yung dugo niya na isalin kay Kristo, kaya yung dugo ng batang babaeng tupa na ipako ni Kristo sa pamamagitan ng katawan niya, sabi ni Kristo, nung nakapako siya sa krus, masdan mo ang iyong anak. Ano yung anak? Sabi doon sa Genesis, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Okay. Hindi na po. Next Linguistic. question. Tapos na ba? Wait muna, moderator's time. Timer, paki-remind me ako kung Time ubos na, na yung time na po. Time na daw. Opo. Okay, Isgad, are you ready to present your argument? You have 10 minutes. Okay, magandang gabi. Meron lang siyang dalawang ginamit na talata para patunayan na si Maria ay Immaculate Conception. Dalawa lang po yun, ha. Yung pong sa Leviticus, nasabi niya, yung babaeng inihandog si Maria. Mali po, nakalagay doon ay tupang babaeng walang kapintasan ang ihahandog. Maliwanag, kung talagang si Maria ang tanong, inihandog ba si Maria? Namatay ba si Maria? Ipinako ba sa krus si Maria? Sa makatuwid, maling connection yan. Parang magkatunog pero walang relasyon. Ano po, kasi anong katibayan na walang relasyon yung Leviticong ginagamit niya na si Maria daw yung babaeng yung inihandog. Parang inilalabas ngayon na si Maria ay tagapagligtas sapagkat inihandog niya ang kanyang buhay. Alang-alang sa mga tao, instead na si Kristo, ang tinutukoy ay naging si Maria na walang kapintasan. Mali po, ang walang kapintasan puntupa na tinatawag ng kordero ng Diyos na nakaupo sa kanan ay Jesus at si Maria. At ang paghahandog ng tupa ay hindi nakareflect kay Maria, kundi nakareflect kay Jesus. Di ba? Kaya maliwanag po na ang tupang inihahandog ay hindi si Jesus, ay si Jesus at hindi si Maria. Kaya ang paggamit sa tupang inihahandog bilang konektado kay Maria ay isang tawag niya pagdaragdag sa nusulat at paggamit ng talata na magkatunog pero walang relasyon. Ikalawang ginamit niya yung sa Lucas 4:23 na sinasabi na si Maria ay puspos ng biyaya. Hindi naman po sinabing puspos ng kabanalan Ang sinabi biyaya. Kapag sinabi po natin puspos ng biyaya, ang ibig sabihin po niya sa dictionary ay pagpapala, kabutihan, pabor na ibinibigay ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin, it doesn't mean binibigyan siya ng pabor, biyaya at pagpapala ay hindi siya nagkakasala. Alalahanin mo si Moises din naman ay maaaring hindi ka-level ni Maria, pero alam ko na si Moises ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, pero si Moises nagkasala. Diba? Ang sabi ng Biblia, walang taong hindi nagkasala, at pag sinasabi ng taong siya hindi nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling si Maria, ay si Jesus, ang Diyos pala. Ikalawa, isa po sa matinding katibayan na gusto kong ibigay sa inyo, yung pangyayari po sa Biblia. Alam niyo po ba yung nangyari dun sa sa paghahandog ni Maria, di ba? Sabi nila ay naghandog si Maria at sa templo ng dalawang pares na ibon. Kasi bakit pares na ibon ang inihandog nila? Kasi nga sila makasala ay dahil sila ay mahirap. Yan ang palatandaan kasi pag mayaman tupa, tsaka dalawang pares ng kalapati at dalawang pares ng isang uri-uri pa ng ibon. Pero tingnan niyo po, ano po ba yung paghahandog na ginawa? Ang sabi po dito sa Deuteronomy 32:4, ang kanyang mga gawa ay sakdal. Saan ba yun? Dito pala sa Levitico, sa Lucas 2. Tingnan po natin ang Lucas 2:22-24 pala.
At ito'y patungkol kay Maria ha, nag-aalay sila, Maria at Jose, ng handog, 2 pares na bato-bato at 2 inakay na kalapati. Ano po ang dahilan bakit po naghahandog sila ng bato-bato at 2 inakay na kalapati? Yan po ay maliwanag na sinasabi po dito sa Leviticus 12:6-8. Ang sabi doon, at inuutusan ng mga Israelita na maghandog ng susunuging kalapati at bato-bato upang sila'y patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sa makatwid, matibay na ebidensya natin na si Maria nagkakasala. Kasi naghandog nga siya ng kalapati at bato-bato Nasa Leviticus 12:6-8 ha. Leviticus 12:6-8. Ito bilang handog na susunugin sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maliwanag, hindi nagkakasala si Maria. Kasi nga naghahandog po siya ng bato-bato, 'di ba? Maliwanag na sinasabi na ang paghandog ng bato-bato ay paghingi ng tawad sa Diyos sa mga nagagawang kasalanan. Kaya ngayon sa oras na ito ay gusto kong maglatag sa inyo na yung usaping na yan na doktrina na Immaculate Conception po na malapit sa puso ng mga Katoliko ay pag-isipan natin kung talagang wala ngang kasalanan si Maria mula nang siya ipanganak. Gusto ko lang po kayong bigyan ng isang kwento. Mayroon pong isang tsinelas, ito'y kwento lang po naway lumagay sa isip nyo Meron pong isang tsinelas na ginagamit araw-araw sa bahay, labas-pasok sa bahay, pumupunta sa palengke, sa bukid. Kahit anong linis ang gawin mo sa bahay kapag suot man tsinelas sa labas kung saan marumi ang lupa, may dumi-dikit na dumi sa ilalim nito. Ganon din tayo bilang tao. May kasalanan tayo mula sa ating kapanganakan dahil sa orinal na kasalanan. Ngayon po, ang aral po ng Immaculate Conception ay parang sinasabi na ang tsinelas na iyon ay hindi kailanman nalantad sa dumi o parang nilinis ito ng sobra-sobra bago pa man ito gamitin. Pero paano posible iyon kung tayo ay ipinanganak sa mundo na may kasalanan? Kung si Maria ay tao rin, paano siya naiiba sa atin na nilikha rin bilang tao na may bahid ng orihinal na kasalanan, di ba? Ano po ba yung Immaculate Conception? Ito po ay tumutukoy sa pagkasilang ni Jesus mula kay Birheng si Maria. Hindi sa paniniwala na si Maria mismo ay ipinaglihi ng walang orihinal na kasalanan. Ito ay isang banal na paglilihi mula sa sinapupunan ni Santa Ana. Ang doktrinang ito ay idineklara bilang dogma noong 1854 sa Infabilis Dios ni Papa Pius IX. Diba? Maliwanag pala na ito palang Immaculate Conception ay nagsimula lang noong 1854. Halos 2,000 taon pagkatapos mangaral ng mga apostol. Ibig sabihin, walang trace na mayroong aral na si Maria ay Immaculate Conception. Maliwanag na yun ay pagdaragdag. At hindi yan aral ng mga apostol at hindi yan aral ni Kristo. Yan ay aral po ng paniniwalang Katoliko na idinagdag sa nasusulat. Ito po ay ano pong katibayan natin? Ngunit may gusto pa akong hamon na itanong sa inyo. At narito po yung mga puntong dapat po natin pag-isipan. Unang-una, hindi bahagi ng orihinal na pananampalataya ang Immaculate Conception. Sa mga pag-aaral po ng sulat ni Apostol Pablo at iba pang unang ama ng Iglesia, makikita natin na walang binanggit ang mga ito tungkol sa pagiging Immaculate Conceived ni Maria. Sa halip, mas binibigyan din nila na ang papel ni Maria bilang ina ni Jesus, di ba? Maliwanag po na walang ganyang walang mababasa sa Biblia. Kaya nga dumadampot siya sa Leviticus ay, biruin mo si Maria, ang ginagamit ng talata, Leviticus, at ang babae pang yun, hindi si Maria, tupa pa. Kung tunay nga, isang mahalagang turo ang Immaculate Conception, bakit hindi ito binanggit ni Jesus? Bakit hindi ito binanggit ng mga apostol? O ng sino man tagapagtatag ng Kristyanismo? Ang kawalan ng anumang direktang nagtuturo tungkol dito sa bagong tipan ay nagpapahiwatig na ang doktrinang ito ay isang pag-unlad sa pananampalataya na naipakikilala lamang mga siglo, kulang-kulang 2,000 taon matapos maitatag ang iglesia. Ikalawa pong puntos ko, bakit hindi totoo ang Immaculate Conception? Si Maria po ay tao, hindi Diyos. Sinasabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
malinaw dito na ang lahat ng tao kasama si Maria, sapagkat si Maria hindi Diyos at tao, ay nagkasala at nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga po bagan nagdala sila ng kalapati at bato-bato para ihandog. Anong purpose noon? Bakit sila pumunta doon? Para humingi ng kapatawaran sa Diyos. 'Di ba? Magandang ebidensya 'yon. Kung si Maria po ay walang kasalanan, ibig bang sabihin ay exempted siya sa pangkalahatang pangangailangan ng pagtubos ni Kristo? Paano niya pa mararamdaman ang pangangailangan ng isang tagapagligtas kung siya ay hindi nagkakasala? Sa Lucas 1:46-47, mismong si Maria ay tumawag sa Diyos bilang kanyang tagapagligtas. Ang salita niyang ito ay isang pag-amin na siya rin ay tao na nangangailangan ng biyaya ng Diyos tulad nating lahat. Di ba pag-amin na yung si Maria ay nagdala ng kalapati at bato-bato para ihandog sa Diyos? Nasa tradisyon, ito ay upang maghumingi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ikatlo po, ang pagtanggi po sa kasalanan ay panliling lang. Isang malaking panliling lang yan na si Maria hindi nagkakasala, sapagkat sinasabi po sa unang 1:10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Maging sa John 1:8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Di ba? Maliwanag, wala sa atin ang katotohanan. Kapag sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, kaya nagagaling na tayo sa ROG di ba? Hindi daw sila nagkakasala. Pero si Maria ba ay Diyos? O katulad din ng ROG tao? Di ba tao din siya? Kung si Maria nga ay nagdadala ng kalapati at bato-bato para humingi ng tawad sa Diyos, tapos sasabihin nyo hindi nagkakasala, isa yung pagdaragdag. Kaya kung si Maria ay buhay sa panahon ito, tututulan niya yung aral na yan na pagdaragdag sa nasusulat. Time na po. Boy letter, ready ka na ba po? Ready na. Examination, okay. Ready na. Once you've started, kuha na magsa-start na yung time. Tanong. Saan yung sinabi mong talata na naghandog sila ng kasalanan? Na si Maria direkta yon. Saan yung talata? Alin po? Yung naghandog sila ng pangalis kasalanan yung bato-bato, asan talata? Binanggit ko na po sa'yo kanina. Anong ang talata? Nagtatanong ako. Lucas 2:22-24. Lucas 2:22-24. Anong kinote nila sa Old Testament? Basahin nyo muna. Alam mo ba? Nag-alay Lucas 2:22-24, nag-alay sila ng handog, 2 pares na bato-bato at 2 ibon, 2 inakay na kalapati. Alam mo ba na ang pag-aalay na to patungkol to sa paghahandog nila ng panganay na anak na si Kristo, hindi kay Santa Maria? Hindi po, ang paghahandog po, hindi totoo po yan. Sapagkat sinasabi po sa Leviticus 12:6-8, ay basahin po natin ang Leviticus, hanapin ko lang po. Hindi po totoo yan. Na yan ay patungkol sa paghahandog kay Jesus. Ito po, papakinggan po natin ang Leviticus 12:6-8. Nakalagay po dito Time. time. Slow down. Babasahin ko to, basahin mo sa Levitico kung magpaparalel. Sige ha. Sabi dito, letra por letra, nang sumapit ng araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay iyon, nangasusulat, kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na anak ay tatawaging banal sa Panginoon. Ito bang pinuquote dito sa 23, nakuquote ba sa Levitico? Pakidiretso Nakuquote mo sa Levitico. Shogun, pag nakuquote mo sa Levitico to, talo ko eh. Hindi naman to sa Levitico eh. Basahin mo dyan. Hindi mo ba diretso ang basa? Basahin mo na. Showdown to. Pag nakot mo to nung talata na to sa 23 sa Levitico mo, talo ko eh. Hindi naman hindi nakakross parallel, pabira. Pag nabasa mo, showdown antagonist. Pag nabasa niya sa Levitico to, talo ko. Itong kinukot dito. Ito ay nasusulat. Makinig ka muna ha. Nag-uusap na. To. Makinig ka. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan, quoted. Ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Basahin mo diyan yan. Pag nabasa mo, talo ko.
Excuse me, boy moderator, hindi naman yung 23 na kita mo, hindi showdown natin yan. dito. Ito naman po na ano, what is your concern is God? Ha? Showdown. Pressure. Sabi mo. Po ay wala na, hindi ko po tinatanggap yung hamon niya. Oo, Ikalawa, tama. hindi naman po yung 23 ang pinag-uusapan dito, yung 24. Sabi mo sa Leviticus yan eh. Wait muna, boy letra, counter objection. Ang counter objection ko, kinukot daw niya sa aklat ng Leviticus. Kaya nga, pag nabasa niya itong talata na ito na kinot sa Leviticus, talo na kagad ako eh. Makukot mo, kaya mo? Wait muna, moderator's ruling. Host, part ba ng Showdown. part ba Tanggapin mo ng yan. ruling Pag hindi tanggap, rules pass. natin ng showdown? Klaruhin ko lang. Pag hindi tanggap, pass. Hindi po ako magpapas kasi ang inilatag objection moderator, bakit ako magpapas? No. I will not go. I will not 24. entertain objection. Pause lang na muna tayo. Nag-object na at may counter objection na. Part ba ng rules natin yung showdown? Kasi di ko na pakinggan yung rules kanina eh. Maki-confirm ko lang sa host para Meron showdown. na may guide yung ruling ko. Meron? Meron. Yan, may meron showdown. ba? Kilala nila ako eh. Hindi, ewan ko sa kanila kayo na kung may pinag-usapan silang showdown. Meron, pwede naman niyang hindi tanggapin. Sabi ko, hindi ko tinatanggap yung showdown. Ganun lang. It's good. Objection po. Ito yung ruling ko. Hmm. I think may rule sila na showdown. Tinatanggap mo ba yung hamon ni Boy Letra? Hindi ko po tinatanggap ang hamon sapagkat hindi niya binabasa yung 24 na pinagkunang ko nung kalapati. Ang binasa niya lang yung bungad. Ang sabi ko, tapusin mo hanggang 24. Ang nakalagay sa 24, nag-alay din sila, mayroong word, nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad Palakihan nyo nga ako. ng Panginoon na magkaparehas Hindi na natin tinatanggap yung hamon. Palakayan nyo Hindi nga ko ako. po tinatanggap Ito yung hamon kinukot. kasi hindi Ito naman ang kinukot eh. objection. Ayan o. Ayon sa nasusulat, ito ang kinukot eh. Tanong na. Tapos na. Hindi mo tinanggap. Question, Ito yun o. hindi natin tinanggap yung hamon. Next question. Oh, ayan o. Ito yung kinukot. Ayan o. Objection moderator, Ito, objection. Bakit ka muna, magtatanong ako. Wait, Ito wait, ay... Isgad. Wait muna guys. Isgad, you can only make an objection kung may question na wala pang question. Wala pa nga eh. Premise pa lang. Sabi ko, ito yung talata. Babasahin natin. Oh, Okay, proceed. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ano? Ano kinukot? Ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Ano? Yung panganay na lalaki, yung nagbubukas ng bahay bata, kumbaga sarado pa bahay bata dahil panganay bubuksan niya, iaalay sa Panginoon si Kristo. Okay na ko to. O Levitico. Exodo, ano ba yan? Levitico ba yan? Exodo yan eh. Aminin mo, misquotation ka. Hindi naman yan yung kinukot. Objection po. Hindi naman yung kinukot eh. Aminin mo. Inilatag ko ay 24 kaibigan, hindi 23. Yun ang inahabol ko sa kanya. Ang inilatag ko ay 24, hindi ang 23. Yung dalawang bato. So ayaw mo nito. Tatanggi mo to. Hindi po, hindi ko naman yung inilatag. Hindi naman ako Objection, naglalatag Mr. Moderator. ng anak. Moderator's time. Can you address your concerns to the moderator? Ang Please. concern ko, Mr. Moderator, wala akong pa nilatag niya o hindi nilatag. Ang tanong ko, nasa baba nilatag niya. Ang tanong ko, itatanggi mo ba tong 23? Itatanggi mo. Salita ng Diyos. Hindi ko tinatangging salita ng Diyos, pero hindi naman yan ang latag ko. Ang inilatag ko yung 24, hindi 23. Yun ang gusto Ano kong yung sabihin kinote? sa'yo, Boy Letra. Ano yung Yung kinot 24 dito? ang nilatag ko. Ito ay naayon sa kautusan. Meron ba dito nakasulat? Ito ay naayon sa kautusan sa 24? Meron dito? Asan? Basahin mo na lang. Ay, Ito eh. objection moderator, ano ba ito? Ano ba talaga ito? Debate na o ano na? Debate nga to. Wait muna. Wait guys. Moderator, anuin mo na sila, nag-uusap na sila, parang hindi na sila nagde-debate. Hindi. Tatanong. Hindi, debate yan. Hindi, debate ito. Ang moderator kasi nag-aabang lang ako kung may objection at number 2, walang Tama. kaayusan. Meron naman kaayusan, no? Hindi naman sila nagsasapawan. So kaya nag-aabang lang ako. Ngayon, Isgad, ano yung objection mo? Ano Ang objection? objection ko po, kaibigan, hindi yung 23 ang inilatag ko patungkol sa paghahandog ng panganay na anak na lalaki. Ang inilatag ko yung 24, yung paghahandog ng bato-bato at dalawang kalapati. Yun ang yun pong inilatag ko. Boy Letra, is there a counter objection? Mr. Moderator, yung etong sunod na tanong ko, follow up lang to. Clear na, nilatag niya to. Dito ako nagpunta, nasa taas lang. Ang tanong ko sa kanya, tinatanggi niya ba to? Hindi daw niya tinatanggi. So hindi niya tinatanggi, dito ako magtatanong. Nilatag niya na rin, kasama na.
Mr. Moderator, magkadikit lang yan. Okay, thank you. Objection overruled. Valid ang question kasi follow-up question is God. Answer the question but you have the prerogative not to answer the question. Pass or next question. Okay, hindi ko po tinatanggap ang hamon sa 23 kasi ang inilatag ko Wala pa naman akong tanong. Is God, hindi hamon. Wala pa akong tanong. Patanongin mo muna ako. Ang tanong ko, sa kinukote dito, sino ang inaalay? Yung nanay o yung bata? O yan. Yan yung kinote eh. Sa 23, sino yung inaalay? Yung bata o yung nanay? Objection po, moderator. Wala pa akong inalatag na panganay na lalaki. Mr. Moderator, wala-wala. Wait. Sumagot ka na kanina eh. Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator, sumagot na siya kanina. Yan na naman palusot Is niya. God, I think yan yung ruling ko kasi as far as my memory serves me right, sinanggot mo yung tanong ni Boy Letra kanina sa 23, tanggap mo ba? O hindi ko Hindi ko po tanggap kasi hindi nga yan inilatag ko. 24 pang inilatag ko, hindi 23. Bakit kanina pa siya dyan nagpipilit? Thank you po. Dito sa Exodo 13:12, tanggap mo si Jesus Christ yung inalay? Patungkol kay Jesus Christ, hindi sa nanay? Pass po, kasi hindi yan ang wala akong inilalatag na Pass ganyan. na, okay na, masaya na ako. Dahil kanina mo pa sinabi yung pass eh. O dito sa Lucas 1:28, yung full of grace, yung kekaritomini. Ano yan sa verb, yung tense. Anong tense yan? Perfect present tense po yan, tuloy-tuloy. Pero hindi tinutukoy, hindi siya nagkakasala, kundi tumutukoy na siya puno ng biyaya ng Diyos. Tumatanggap siya ng biyaya, pero hindi sinasabi dyan na hindi siya nagkakasala. Yung biyaya, hindi yun sanhi ng kabanalan. Sigurado ka, sabi mo kanina, yung sa biyaya, hindi naman yung biyaya, hindi kabanalan. Pag may nabasa ako sa biyaya, nagiging kabanalan ng tao. Talo ka. Pass po tayo sa usapin na yan. Maliwanag po na walang kinalaman ang biyaya sa hindi pagkakasala. Objection, Mr. Moderator. What is the objection? Diba tinanong niya pa sa akin yan kanina? Sabi niya, biyaya lang yan. Hindi naman sinabing puspos ng kabanalan. Ang sabi lang, puspos ng biyaya. Ngayon, ang tanong ko sa kanya showdown, pag may nabasa ako sa Bible, sa biyaya ng Diyos, nagiging kabanalan, nagiging banal ang tao. Pag may nabasa ako sa Bible, talo ka. Boy Letra, I think no need for counter objection. Narinig ko, pass siya eh. So, Pass ka ba? reasonable na yun, nagpass siya. Yes, pass po tayo niyan kasi Yes, maliwanag naman na walang taong hindi nagkakasala. Huwag ka na magpaliwanag isa, nagpass ka na. Next question. So hindi mo hindi mo alam na yung biyaya ng Diyos nagiging sanhi ng kabanalan? Pastor ka, hindi mo alam? Nagiging sanhi ng kabanalan. Boy Letra, wait, warning ka. Sorry po. Ad hominem. Okay, Alright. proceed sa tanong. Ang tanong ko, Sagot. kinontra mo kanina yung grasya. Sabi mo, puno ng grasya, hindi naman puno ng kabanalan. Ang tanong ko, hindi mo ba alam na yung biyaya nagiging, yan yung source ng kabanalan? Yung biyaya ng Diyos? Hindi mo ba yun alam o alam mo? Yes, alam po natin, ang biyaya ay magiging dahil para mapalapit tayo sa Diyos. Pero it doesn't mean na hindi tayo magkakasala. Kaya ang hanap ko sa iyo, kung may mapakita ka na taong hindi nagkakasala, malibang kay Jesus, ay siguro ako'y talo na. So, tanggap mo na sa biyaya tayo'y nagiging banal. Tanong ko, bukod kay Santa Maria, meron pa bang ibang kekaritomini na na-mention sa Bible? Meron pa ba? Naniniwala akong wala na. Ang yung puspos ng biyayang yan ay personal lang yung ginamit kay Maria. Ano po, it doesn't mean na puno ng biyaya ay hindi nagkakasala. It doesn't mean na tayo tumatanggap ng kabutihan sa Diyos ay hindi na tayo nagkakasala. Salamat po. Nabasa ko na pag nagkasala tayo, wala na tayong biyaya, talo ka. Wala na tayo sa biyaya, sa estado ng grasya, talo ka. Kung may mabasa ka man po, hindi pa rin ako talo kasi ang pinag-uusapan natin, si Maria ay hindi nagkakasala. Mula ng isilang siya. Malayo po ang inyong punto. Salamat po. So, kung sa pagkakasala, nawawala ang biyaya, si Santa Maria, nawala ba yung biyaya? Hindi po nawawala ang biyaya sa mga anak ng Diyos sa kabila ng sila nagkakasala kasi ang Diyos ay nagpapatawad. Pero ang puntos natin, si Maria, kailanman ay hindi nagkasala mula ng ipanganak hanggang sa siya mamatay kasi nga siya immaculate conception o hindi nagkasala kahit isang beses. Salamat po. Sunod na tanong. Dito sa Roma 3:23, kailan naligtas yung mga taong makasalanan? Bago ipako si Kristo
O pagkatapos ipako ni Kristo? Pili. Okay. Nang sila po'y tumanggap kay Kristo, doon nagsimula ang kaligtasan nila. Pero ang kaligtasan po ay matatapos. What is the objection? Roma 3.23, doon tayo direkta sa talata, yung kaganapan ng Roma 3.23. Ang pagpipilian mo doon, kasi yun naman yung nakasulat, din naman kita dinadaya. Kailan naligtas yung tao sa kasalanan? Kailan sila inaring ganap sa ng Diyos? Nung naipako si Kristo sa cross o nung hindi pa naipapako? Sa alin man sa dalawang sagot ay tama, pero walang kinalaman yan sa ating topic. Ang topic natin sa Immaculate Conception ay hindi nakakasala mula sa kapanganakan hanggang sa mamatay. Objection. Hindi sumagot, Mr. Moderator. Paano ko makapag-follow up? Alin man? Ano yun? Sabi ko, Counter objection? Parang sabi ko, nagkomentary lang sa tanong ko to eh. Walang sagot eh. Alin man doon sa dalawa? alin man sa dalawa ay Objection. pwede. Hindi ka. O sige, May counter objection ka ba? wala naman. Sabi ko parehas tama. Wala siyang counter objection. Answer the question. If walang counter objection, may choices doon. O sige, nang si Kristo ay mapako sa Ulit krus. pakiulit yung tanong. Ulitin ko ha. Roma 3.23. Hindi kita dinadaya bro. Ako na lang magbabasa. Sabi dito sa 22, sabi sa 23, yamang ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap sa biyaya bilang pagkatubos sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog pantubos ang kanyang dugo ng mabisa. Kailan sila inaring ganap? Nung naihandog na si Kristo sa cross sa pamamagitan ng dugo mabisa o nung hindi pa naihandog? Nang maihandog sa kasalanan. krus si Oo. Kristo, pero maliwanag na sinasabi diyan na ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kung si Maria ay tao, nagkasala din siya. Kaya mali yung aral na Immaculate Conception na mula isilang siya hanggang sa siya'y matay, ni isang beses ay hindi siya nagkasala. Kaya nga naghandog siya ng bato-bato eh. Kasi ibig sabihin nagkasala siya, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Tanong, kung mabasa ko showdown na nailigtas na si Santa Maria, may tagapagligtas na siya bago pa ipako si Kristo sa krus, talo ka. Pas po tayo sa mga hamon-hamon na yan, pero maliwanag po na lahat ng tao ay nagkasala. Okay, Skian, may I remind you na kapag mag-pass ka, huwag ka na mag-explain. Okay? Next question. O, yung lahat ng makasalanan na iniligtas ni Kristo doon sa pagkapako sa krus, sa kanyang dugo. Si Santa Maria, may biyaya na siya from the past at meron na siyang tagapagligtas ang Diyos. Tanggap mo. Bago na exempted na siya dito. Tanggap mo. Tanggap po natin na si Maria ay may tagapagligtas maliban kay Jesus ang Ama kasi siya ay Hudyo. Pero ang pinag-uusapan natin Immaculate Conception, hindi ang tagapagligtas, hindi ang Ama. Si Maria mismo na hindi nagkakasala, doon ka lang pumurta, doon ka lang tumindig, hindi kung saan-saan, tapos maghahamon ka ng ipapakita mo. Walang kinalaman ng gusto mong ipakita sa topic natin. Next question. Yung Immaculate Conception, hindi yun dahil sa Kekaritomini, dahil sa grasya. Saan mo nabasa yan sa CCC? Hindi, ang CCC ng Biblia, yan po ay isang bias ng komentaryo ng Katoliko na pabor sa kanila. Hindi na umabot. Wait. Wave na po. Time na. Wala nang Time tanong. na, 7 minutes up na. Okay, Boy Letra, ready ka na ba sa rebuttal mo? 10 minutes. Ready na. Okay, you have the floor. Oh. Proceed. So dito talaga sa akin madadali si God kasi kabisado ko na yung pasikot-sikot ng Immaculate Conception. So sabi niya si Santa Maria daw naghandog daw dito. Pangkasalanan daw ni Santa Maria. Hindi, patungkol to sa pagiging panganay ni Kristo. Si Kristo nga yung inahandog dito sa Diyos Ngayon tatanggapin siya ng Diyos kahit wala siyang kasalanan, tatanggapin siya ng Diyos. Yun nga yung maganda. Iahandog mo sa Diyos walang kasalanan. Hindi sinabi si Santa Maria naglinis ng kasalanan. Wala kang mabasa sa Levitico kinukot yan. Syempre sa mga handog nagkakapare-parehas yan. Kunyari, yung handog sa tupa, yan lang ba? Madami naman pang handog sa tupa. Ngayon, yung bato-bato, alternative yan Pag mahirap ka lang, ang mga mahirap lang sila Mama Mary, mahirap lang sila Jesus Christ, Carpintero. Pwede talaga alternative yung bato-bato. Pero hindi pag magbabasa kang bato-bato, i-cross mo na lahat sa bato-bato sa Old Testament. Hindi ganyan magbasa ng Bible. Magulo na yan. Kung ano yung nakasulat sa Bible, kung ano yung kinukot sa Bible, iyon lang yun bro, wag mong dagdagan. Sinabi na nga ang kinukot dun, yung pagkapanganay ni Kristo, iahandog siya sa templo bilang handog. Dahil siya yung nagbukas ng bahay bata. Si Mama Mary ba nagbukas ng bahay bata?
Ano, lalabas siya sa pupunan niya sarili niya? Para ikukot mo si Santa Maria yan. Si Santa Maria yun. Eh, tanda-tanda na ni Santa Maria. Panganay, handog, late na. Si Kristo to, yung inandog. So kung ang stand mo dito, panglinis ng kasalanan to, lalabas, makasalanan ng Kristo mismo natin. Nagets mo? Kaya nga wala ka mabasa sa Levitico, o quote mo yan. Pag na-quote mo, talo ko eh. Kasi alam ko na yan, may paninindigan talaga ako dyan. Hindi yan si Santa Maria ang inalay dyan, si Kristo ang inalay dyan. Ngayon, gusto mo na si Santa Maria na iaalay. Kanina, ayaw mo. Si Santa Maria, hindi siya inalay, pero kaisa siya sa paghihirap ni Kristo. Kaya nga yung dugo niya mismo, nananalaytay doon, no? Yun yung instinct ng mga tao. Pag nakikita mo yung anak mong naghihirap, nasasaktan ka, gusto mo nga, ikaw na lang ipako eh. Ganon yung pakiramdam ni Santa Maria. Gusto ni Santa Maria, ako na lang ipako. Mantakin mo, sinabi pa sa kanya ni Kristo, masdan mo yung anak mo. Ang ibig sabihin ni Kristo, no? Maki ano ka sa paghihirap ko. Tignan mo ko. Naghihirap ako, ang iyong anak. Eh yung sinabi doon. Pero hindi namin sinabi, oy, Immaculate Conception si Mama Mary, tara, ipako natin sa krus. Bumihira naman yan. Wala pong ganun ang aral ng Roman Catholic Church. Bagkus sa sinasabi namin, yung tupa doon si Kristo na babae. Yung batang babae, equivalent to Miriam. Ibig sabihin, may ambag si Mama Mary sa dugo ni Kristo. Alangan naman surrogate mother yan. May ambag siya dyan. Yung surrogate mother, kasalanan yan eh. Ang pwede lang sa amin, mag-ampon lang. Pag mag-surrogate mother ka, tinatanggalan mo ng karapatan yung anak mong kilalanin ng tunay niyang nanay. Immoral yan. Yung neutral lang, mag-ampon na lang. Eh kung hindi yan dugo ni Santa Maria, ano yan? Surrogate mother? Kasalanan? Si Kristo ay sinilang sa pamamagitan ng isang kasalanan. Ang gara talaga, no? Pambira, nakisama si Santa Maria sa paghihirap ni Kristo. Tayo rin, inaanyayaan tayo na makisama sa kanyang paghihirap. Pero iba si Santa Maria. Anak yun. Anak pinako. Diba? Hindi mo ba lalamin sa sinabi ni Kristo yun, masdan mo ang iyong anak? Eh, naghihinagpis na si Santa Maria doon. Ikaw, yung anak mo, pako ko sa krus. Di ba masaktan tayo? Ako, yung anak ko, madapak nga lang anak ko. Masama na loob ko eh. Magkasakit lang yan. Hirap na ako. Yun yung yun yung pagsasakripisyo ni Santa Maria. Sinabi yan, hula. No, may tatarok sa puso mo. Maghinagpis ka. Kaya ang sinabi sa kanya ni Kristo, masdan mo ang iyong anak. Sabihin nun, nung anak, laman ng aking laman, buto ng aking dugo, dugo ng aking dugo. Biological lang sinasabi doon na nakapako sa krus. O yung mga makasalanan, hindi yan naging banal sa biyaya. Kaya ba natin yon? Kaya ko maging banal nang hindi galing sa biyaya ng Diyos? Hindi ko kaya. Kailangan ko ng biyaya para mapabanal ako. Kasi Santa Maria, kailangan niya ng Diyos para maging immaculate siya. Yung immaculate niya, karisma niya yun. Sa kanya lang yun, sinabi mo yan. Ano yung karisma? Sa kapakinabangan natin. Hindi yan solo niya. May ano siya. O, mayroon ba siyang ambag sa kaligtasan? Ay, sino yung pangako doon sa Genesis 3:15? Si Kristo lang? Sinabi doon, may isang lalaking lilitaw? Hindi. Ang babae at ang kanyang binhi, mag-ina. Kung papaanong nagkasala, no? Sila Adan, ganun din ang pagligtas ni Kristo. Dumaan muna sa pamamagitan ng isang anghel na ipasa sa babae, yung babae naman na ipasa kay Kristo, kay Adan. Ngayon doon naman sa New Testament, sa pamamagitan ng isang anghel, dineclare, isisilang mo ang isang bata. Kay Karitominika, isilang mo yung bata. Sabi ni Santa Maria, mangyari nawa sa akin ang sinalita ng aking Panginoon. Sumangayon siya. Hindi kagaya kay Eva. Kanino sumangayon si Eva? Sinangayunan ba ni Eva yung Diyos na? Sabi sa kanya ng Diyos, "O Eva, Adan, wag niyo kainin yan ha." Sabi ba ni Eva, "Hindi ko kakainin yan." Eh, sinabi niya, sa demonyo kakainin ko. Hindi, baligtad. Diba? Yun yung tinatawag na na new creation. Panibagong paglikha. Kasi nga yung unang paglikha nagkasala, mayroong bagong paglikha.
bagong Adan, kaya kailangan din tayo making bago sa pamamagitan ng bautismo. So, ayan, ganyan ang kabigat ng latag ko. No? O ngayon, basahin natin yung nag-comment. Sabi niya kanina, tama yung nag-comment. Sabi niya, hindi pwedeng manggaling si Kristo sa masama. Di ba nga si Kristo alak? Siya rin yung tinapay. Di ba? O sabi dito, Mateo 9, talatang 17. Hindi nga ako gumagamit ng ganito. So, linguistic talaga gusto ko. Gusto ko, direct to the point. No? Sabi dito, ni hindi rin sa sisidlan ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Hindi mo daw isisilid ang bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gawin nga nila ay nagkakasala ang mga sisidlan at nagtatapon ang alak at nangasisira ang mga sisidlan, kung di sinisisid sa bagong alak ang mga bagong sisidlan, kapwa nag-iingatan. Kapwa sila nag-iingatan. Hindi mo po pwedeng ilalagay si Kristo sa ano? Kagaya nung paglagay nung tinapay dun sa Ark of the Covenant, ginawa gamit dun sa ginto, binalutan ng purong ginto at yung kahoy na matibay na klase ng kahoy. Yung pinamit na kahoy dun, yung incorruptible. Kasi ilalagay dun yung batas ng Diyos, 10 utos na si Kristo at yung mana. Ganon din si Santa Maria. Ilalagay sa kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Espiritu Santo. Mateo 1:18, Lucas 1:35, para ang Diyos ay magkatawan tao at makita natin, no? Ang Diyos naging tao para ang tao maging gaya ng Diyos. Ang Diyos ay naging gaya ng tao na si Kristo sa pagkumbaba, sa pagsunod niya sa Ama, at ang tao naman ay maging gaya ng Diyos. Yun ang salvation. So, wala, no? Unang Juan 3:2 hanggang 5. So, 2 minuto pa. Ulang, no? So, wala. Yung argumento mo, binasag ko. Unang tanong, Levitico. Hindi sa Levitico. Nag-quote sa Levitico. Hindi sa Exodo. Pag nabasa mo sa Levitico, talo ko Sabi niya, sa 24 yung sinasabi ko. Hindi naman yung sa 23. Ayun lang. Magkatabi lang po yan, is God. Hindi mo po yan pwede paghiwalayin. Kasi yung verse 24, yung act ng pag-aalay. Ang tanong, anong ang iaalay? Anong ang klaseng ritual? Yung sa verse 24, yun yung component, yung kailangan mo para mag-ritual. Anong ritual? Nasa 23. Ano sa 23? Iaalay yung mga panganay na anak sa templo. Pambihira kayo. Huwag nyo nga sa akin gamitin yung argumento na yan. Ginagawa nyo naman akong baguhan Hindi sa akin uubra yan, brad. Alam nyo, malikot ako pagdating sa mga talata. Sa mga Bible, yung mata ko, talaga mabilis yan. Hindi mo talaga kaya akong madaya. Mahirapan ka. Please, huwag nyo gagamitan ng mga sablay na argumento, parang awa nyo na, no? Magamit nyo sa iba yan, sa akin hindi. Yung mga iba na naikinig sa akin, malalaman nila dito, hindi nyo na rin sila madadaya, no? Kaya wala talaga makakatibag sa aral ng Katoliko. Itong papuri namin kay Maria ay papuri namin kay Kristo. Kasi si Kristo naging si Santa Maria, lagayan siya ni Kristo. Kung pinupuri namin si Santa Maria, pinupuri na rin namin si Kristo. Kasi yung papuri ni Santa Maria bilang lagayan ng mabuting alak. Kung nilapastangan mo si Santa Maria, nilalapastangan mo yung alak na si Kristo. Time. Ready ka na ba? It's God, sa mga tanong mo? Ready na pa ako, ready na. Sige, proceed. Okay, di ba ang topic natin si Maria ay Immaculate Conception, nang ibig sabihin mula isilang hanggang sa kamatayan niya hindi siya nagkasala. Tama o mali? Tama. No, diyan sa Kekaritomini, prompas mula pa sa pagkasilang kailan? Dun pumapasok yung kasalanan. Kailan? Salmo 51:5. Dun sa sinapupunan o Immaculate. O ano sabi dito? Kekaritomini. From past up to present, yung grasya, dun ka papabanalin. Hindi sasabihin mo, banal agad. Okay. Kailangan mo na ng grasya bago maging banal. Okay, time na. Next question ko is ibig sabihin zero sins, kahit isa. Opo. Walang kasalanan si Maria. Kasi po, yes. Makinig ka muna. Sasagot na ako? Yes, sige. Alright. Yes po. No?
Kasi po, pag pinapapurian po namin si Santa Maria, ang pinapapurian din po namin si Kristo. Kasi po sila ay nag-iingatan sa isa't isa. Hindi rin sisidlang bagong alak ang mga lumang sisidlan. At kung gagawin nila ay nagkakasala ang mga sisidlan at nang tatapon ng alak. So kailangan daw, kung bago ang alak, bago rin ang sisidlan. Question po. Pag pinuri namin si Santa Maria, pinupuri namin si Kristo rin. Next question. Okay, sabi mo si Maria talaga ay pinapanindigan mo zero sins mula pagkabata, walang nagawang kasalanan, zero. Ang Yes, tanong po. ko sa iyo kaibigan, si Maria ba tao o Diyos? Tao po, kaya nga ang ginawa sa kanya, doon sa sinapupunan, iniligtas siya sa kasalanan, hindi sa kanyang sarili. Yung kay Caritomini, passive voice, natanggap niya lang yun, pero participle, may participation, may pagsang-ayon. Sumasang-ayon siya, mangyari nawa sa akin ang sinabi ng aking Panginoon. Pag pinupuri namin si Santa Maria, napupuri din si Kristo. Next question Kasi po. lagayan siya ni Kristo. Lagayan siya ni Kristo. Okay. Muna nga Next yung time. question. Moderator's time. Pag-i-post yung time. Pag Moderator. narinig nila yung bell, bro, ganito na lang. Pag narinig nila yung bell, ibig sabihin time na po yon. Next question Sorry. po. Next question na ba yung letra? Pag narinig niyo yung bell, next question agad. Alam niyo naman nananabig ako sa ganyan. Sorry naman. Okay, Sige, tuloy. Inamin mo naman na si Maria talaga ay tao. Paano yan, Boy Letra? Kapag may mapapakita ako sa yung talata, dalawang talata, na kapag na ang lahat ay, ng tao ay nagkakasala, tanggap mong talo ka na. Hindi ako Yes. talo kasi hindi naman kasama si Santa Maria dyan. Categorical. Hindi nga eh. Sinabi ko nga hindi. Sabi ko hindi nga ako tao kasi hindi nga kasama si Santa Maria dyan. Sa Roma 3:23, natanggap lang nila yung biyaya nung napako si Kristo sa krus. Si Santa Maria natanggap na from the past. Hindi nga siya kasama dyan. Hindi Okay. siya kasama dyan. Huwag mo isama si Santa Maria dyan. Okay, ang nakalagay dito, okay, sabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag sinabi ba ang lahat ng tao, hindi kasama dun si Maria sa lahat ng taong binabanggit na nagkakasala? Yes Hindi. or no? Hindi kasama kasi hindi mo binasa ng buo. Pag binasa mo ng buo yan, kailan sila inaring ganap? Kailan nila tatanggap yung biyaya? Nung sa pamamagitan ng dugo ni Kristong inalay sa krus. Si Santa Maria natanggap niya dun pa lang sa pas. Sa pas pa lang niya natanggap. Solo niya yung kay Caritomini inamin mo. Solo niya yun, siya lang yun. Huwag mo siya isama dyan. Lalabas si Kristo rin kasama dyan eh. Okay. Sama mo si Kristo dyan, tsaka si Santa Maria. Okay, next question na Moderator's time. Objection moderator po. Wait muna, Kiss God. Moderator's time. Wawarningin kita, Boy Litra, for violating for a lot of times na ang time natin, ha? Sorry. Okay, thank you. Warning ka. Isgad, anong objection mo? Okay, sabi mo hindi kasama sa tao si Maria. Kung hindi siya kasama sa mga tao si Maria kasi ang lahat ng tao nagkasala, si Maria ba anghel o Diyos? Tao siya pero hindi siya kasama dito na tao. Sabi ko tao hindi siya kasama dito na tao kasi yung mga tao na to natanggap lang nila yung biyaya nung pinako si Kristo sa krus. Si Santa Maria natanggap niya from the past. Kaya hindi siya kasama dito. Hindi siya kasama dito. Nauna na siyang inligtas doon pa lang sa sinapupunan. Huwag mo siya isama diyan. Okay. Boy Letra, tatanggapin mo ba ang sinasabi ng Biblia na kapag ang tao ay nagsasabing hindi siya nagkakasala, siya ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan? Kapag may nabasa ako na sinungaling ang tao na nagsasabing hindi siya nagkakasala at wala sa kanyang katotohanan, tanggap mo na ikaw ay talo? O tanggap mo ba na ikaw ay talo na? Yes Hindi or ako no? talo kasi hindi kasama si Santa Maria diyan kasi pinagyayabang yung diyan, yung sarili, mapagmataas yan. Si Santa Maria ba sinabi niya yan? Kailan? Hindi siya nagsasabi kasi pag mamayabang yun, bawal yung pag mamayabang. Sa Catholic Church, pag mayabang ka, evil ka. Magyayabang ka, evil yun. Kasi, yun kayabangan yun, bawal yun. Okay, sino ang evil? Okay. Sa babasahin ko, sino ang evil o demonyo? Sabi sa unang 1:8, yung nagsasabing nagkakasala siya o yung nagsasabing hindi siya nagkakasala. Ito ang sabi kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Ngayon, sino ang sinungaling? Yung nagsasabing nagkakasala o si Boy Letra na nagsasabing
si Mariang tao ay hindi nagkakasala? Hindi ako, ikaw. Hindi si Boy Letra, ikaw ang nagsisinungaling. Kasi hindi naman dinideclare ni Santa Maria na hindi siya nagkakasala. Kasi pag sinabi niya yan, magkakasala siya kasi nagyayabang siya. Dun sa Efeso 2, hindi pinagyayabang yung biyaya ng Diyos. Upang ang sino man ay huwag maipagmalaki. Yung pananampalataya nga, hindi nga pinagyayabang kasi galing nga sa Diyos yan eh. Okay, sabi mo. Bawal ang kulit na ito, bawal magyabang eh. Ay, God. Moderator's time. Boy Letra, na-warningan na kita kanina for violating our time privilege. Kasi redundant na Mr. Moderator eh, ulit-ulit kasi kaya na ganun ako. Objection ko sana. Hindi, no rhyme and reason para i-violate yung time natin. So, ang ruling ko, mamainusan kita ng since hindi naman grave yung Bakit sa kanya? Ganun yun eh. Oras ng pagtatanong eh. Dagdag 1 minute. Wait mo na, moderator. Mamainusan kita ng 1 minute sa kuhan mo, sa Pagtatanong. as part of my discretion as a moderator, papipiliin kita saan yung mamainusan sa iyo, yung cross-examination time mo o yung conclusion. Yung cross-examination bro, kasi dikit yun eh. Yun yung immediate. Okay, gawin na lang nating 6 minutes yung cross-examination mo. Yes. Sige. Okay, thank you. Thank you Yes, for thank accepting you, the bro. ruling. Isgad, proceed to the question. Okay, sabi mo kasi nagmamataas yung nagsasabing siya ay nagkakasala. Nagmamataas yung nagsasabing siya ay nagkakasala. Objection muna. Objection, what is the objection? Hindi ko sinabi po, Mr. Moderator, na nagmamataas yung nagsasabing siya ay nagkakasala. Ang sinasabi ko, nagmamataas yung magsasabi. Yung biyaya ng Diyos, ipagyayabang niya. Counter objection is Ipagyabang good. yun. Wala pong counter objection. Okay, objection sustained. Okay. Refresh your question is good. Okay, paano brother? Kung brother Boy Letra, paano kung may mababasa akong talata na sinasabi ng Diyos, na sinasabi ng Old Testament sinasabi sa Old Testament, ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Tatanggapin mong talo ka na dahil si Maria ay tao? Yes or no? Hindi ko tatanggapin kasi yung Diyos na hindi nagkakasala, tinulungan si Santa Maria na hindi rin magkasala kasi tagapagligtas nga niya Diyos. So yung pagiging hindi makasalanan ng Diyos, tinatanggap yun ni Santa Maria sa pamamagitan ng Diyos mismo. Kaya hindi siya magkasala, walang imposible sa Diyos. Kaya hindi niya pwedeng ipagmayabang yan, yung biyaya. Efeso 2:8. Yun na po. Time na yung 7 minutes. Hindi pa, meron pa. Last question na yan. Okay. Last question. Sa makatid kaibigan, tinututulan mo yung patutunang lumang tipan na ang Diyos lang hindi nagkakasala. Yes. Hindi ko tinututulan, bagkus yan nga yung lumalakas yung stand ko kasi nga yung Diyos na hindi nagkakasala, tinulungan niya si Santa Maria. Hindi sa sariling kakayahan ni Santa Maria yan, hindi naman siya Diyos eh. Sa tulong ng Diyos yan, yung tulong ng Diyos sa kanya, meron tayong kapakinabangan karisma yun, kaya magpasalamat ka sa Diyos. Tinulungan niya sa Santa Maria na hindi magkasala, iniligtas sa kasalanan. Game over. Yung 7 minutes. Tapos na, no? Tapos na. Isgad, ready ka na ba sa rebuttal stage? Okay, ready na po ako kaibigan. Ano Okay, po? proceed. You have the floor. Okay, napakaganda po ng sagot ni Boy Letra. Tinanong ko siya kung si Maria ay tao o Diyos. Ang sagot niya naman ay tao. Tapos tinanong ko pa siya kung si Mariang tao ay hindi nagkakasala kahit isa. Zero sin. Ang sabi niya, yes, yes. Ngayon tinanong ko siya, kapag may nababasa ako na ang lahat ng tao ay hindi nagkakasala, tanggap mo bang talo ka na? Sabi niya, hindi. Kasi special daw si Maria, tinutulungan daw siya ng Diyos na hindi magkasala. Wala namang talatang ganun na si Maria ay merong special na part sa Diyos na direktang sinasabi na tinutulungan ko si Maria ang hindi magkasala. Walang ganun po. Ano po? Ngayon, tinanong ko ulit siya, tanggap mo ba na kapag sinasabi ng isang tao hindi siya nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos? Sabi niya, hindi niya tanggap. Pinaninindigan niya pa rin na si Maria ang tao hindi nagkakasala kahit sinasabi na ng Biblia na kapag sinasabi ng isang tao hindi siya nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Pero nandigan siya na hindi nagkakasala si Maria. Sa makatwid, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos sa katauhan ni Boy Letra. Ano po? Tinanong ko rin siya na sinasabi din sa unang 1 gis na kapag sinasabi ng tao hindi siya nagkakasala, wala sa kanyang katotohanan. Inulit ko ulit ang tanong sa magkaibang talata. Sabi niya, hindi pa rin nagkakasala si Maria.
Sa makatwid, ang tanong, kung si Maria nabubuhay sa panahon ito, kagaya din ba ang paniniwala niya kaysa sa mga paniniwala ng Katoliko? Hindi po. Anong dahilan po? Unang-una po, si Maria, tinatawag niya si Jesus bilang aking tagapagligtas. Bakit ka pa magkakaroon ng tagapagligtas kung di ka nagkakasala? Bakit niya patatawagin si Kristong ang aking tagapagligtas kung siya ay walang kasalanan? Ikalawa, yung binabanggit ko po dito sa 1 na 2:22-23 ay nakakatawa siya. Bakit? Ang inilatag ko ay 24, nag-ubos siya ng napakaraming oras sa 23 na hindi ko naman pinupuntos na ito ang 22 nang sumapit ang araw ng kanilang pagtutupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Ito ay konektado dun sa sanggol. Pero maliban sa paghahandog sa pagdadala ng sanggol, meron pa silang isang ginawa. Kasi nga, malayo. Dalawang ginawa nila sa templo. Hindi lang yung paghandog ng sanggol. Ang sabi sa 24, nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan. 'Di ba? Ng Panginoon, magkaparis na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Maliban pala sa paghahandog ng bata, nag-alay din sila ng dalawang ibong bato-bato at dalawang inakay na kalapati. Ibig sabihin, dalawang ginawa nila, hindi lang isa. Pero napapansin niya, gusto niya akong i-showdown dito sa 22 na hindi naman ito ang punto ko. Ang punto ko yung 24 na nagdala sila ng ibong bato-bato at dalawang inakay na kalapati bilang palatandaan na si Maria talaga ay nagkakasala. Ano ba yung nababatay sa kasulatan? Yan po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Leviticus 12, di ba? Na sinasabi dito, kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng dalawang bato-bato o dalawang kalapati. Ang isa'y handog na susunugin at ang isa na may handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maliwanag pala na yung palang dala nilang bato-bato at kalapati. Ano sabi sa tradisyon nila ayon sa nasusulat sa kautusan? Handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa mga tweed, kung si Maria ay may dalang bato-bato at kalapati, sinasabi ni Maria na siya nagkakasala. Kaya nga sabi ko sa makatwid, nagbibigay ng maling doktrina ang Katoliko na sinasabi nila na si Maria ay hindi nagkakasala. Samantalang inaamin ng kasulatan na si Maria ay nagkakasala sapagkat nagdala siya ng handog na nasusunugin. Ang bato-bato na isang handog na ginagamit para patawarin ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Kaya nga sabi, ginagawa nilang sinungaling ang Diyos kung sinasabi nilang si Maria ay hindi nagkakasala. Sino bang mas magandang pakinggan na nagkakasala, ang Diyos o ang aral ng Katoliko? 'Di ba? Mas magandang pakinggan na yung Diyos ang hindi nagkakasala at yung aral ng Katoliko ang nagbibigay ng maling aral. Mga kapatid, ang ebidensya po ang nagpapatotoo na talagang si Maria nagkakasala. At isa pang binibigyan tindi niya, sabi sa Lucas, na si Maria ay puspos ng biyaya. Hindi naman sinabi na si Maria ay puspos ng kabanalan. Ang biyaya kasi ay gantimpala, pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. Pero it doesn't mean na ikaw pinupuspos ng biyaya ng Diyos, hindi ka na nagkakasala. Sino ba yung mga pinuspos ng biyaya? Di ba si Solomon? Sila tumanggap ng biyaya sa Diyos, pero nagkasala sila. Si Moises, tumanggap ng biyaya sa Diyos. Iniligtas ng Diyos, ginawang tagapanguna, iniligtas ang buong Israel, pero nagkasala. Ang Israel, buong bansang Israel, tumatanggap ng sobra-sobrang biyaya galing sa Diyos, pero tumatalikod sa Diyos. Ibig sabihin, it doesn't mean tumatanggap ng biyaya ay hindi na nagkakasala. Oo, maaring malimitahan, mapalapit sa Diyos, pero walang konteksto na kapag tumatanggap ng biyaya ay hindi na nagkakasala. Kaya yung aral na si Maria ay hindi nagkasala mula sa una hanggang sa kamatayan niya, ay tumataliwas sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ang nagsasabing hindi siya nagkakasala ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Ang nagsasabing hindi siya nagkakasala ay ginagawang wala sa kanya ang katotohanan. Mga katanong, mga kaibigan, sa aral ba ng Immaculate Conception nasa inyo ba ang katotohanan o nasa inyo ang kasinungalingan? Sa aral ba na si Maria ay walang bahid ng kasalanan? Nasa inyo ba ang katotohanan ng Diyos o nagsisinungaling kayo o ginagawa ninyong sinungaling ang Diyos? Mga kapatid, talaga ang patunay ay napakabigat, di ba? Napakabigat. At sinasabi nga ng Biblia, walang taong hindi nagkakasala. Kaya
napakagandang tanong ko sa kanya, tao ba si Maria? Kasi sinasabi sa Old Testament, ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Kaya inahamon ko siya pag may mababasa ako sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Tatanggapin mo ba o talo ka na? Hindi niya raw tatanggapin. Ibig sabihin, si Boy Letra hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi mahalaga sa kanya ang katotohanan, ang mahalaga sa kanya yung aral ng Katolika. Pero sa amin, na Church of Christ, ang Church of Christ po ay isang restoration movement na merong pinakamahalagang pundasyon ang paniniwala sa katotohanan at ang paninindigan sa katotohanan. Hindi namin ginawang aral na si Maria hindi nagkakasala sapagkat maliwanag na ang Diyos lang hindi nagkakasala. Tanggap nyo ba na ang Diyos lang hindi nagkakasala? Bakit hindi nyo matanggap na si Maria hindi nagkakasala? Sabi si Kristo hindi nagkakasala dahil siya ay Diyos, 'di ba? Alam mo 'yan, antagonist, 'di ba? Alam ng mga Catholic defender 'yan na ginagamit natin niya sa INC na si Kristo ay Diyos sapagkat hindi siya nagkakasala. Binabanggit niyo pa natin yung mga tainga natin. Pinadidilim natin yung ating isipan. Kinukulong natin, nagiging kulong. Nawawala sa atin ang kalayaang mag-isip. Na ang Diyos lang hindi nagkakasala. Di ba? Mga kaibigan, talagang talagang yung aral na yan ay napakalaking butas po niyan at wala talaga yan sa tinatawag na katotohanan. Isipin niyo na lang kung si Maria hindi nagkakasala, di maliwanag Diyos siya. Di ba? Diyos si Maria. Hindi siya Diyos Kaya tanong ko sa kanya, si Maria ba'y tao? Diyos, sagot niya tao Kung sinabi niya Diyos, di tama nga na si Maria hindi nagkakasala. Kaya ang tanong ko sa kanya, meron ka bang maipapakitang hindi nagkasala? Wala po, wala siyang maipapakita na talagang ang tao ay hindi nagkakasala. Ito ang sabi po sa awit 92:15. Siya ay matuwid, walang kasalanan, walang liko, at walang kabuktutan ang Diyos. O di ba? Ang Diyos lang may ganung ugali, kaya si Kristo ay Diyos Kasi hindi natagpuan ng daya ang kanyang bibig. Kasi sinasabi sa Lumang Tipan, ang Diyos lang hindi nagkakasala. Kaya maliwanag kaibigan na talagang si Maria ay hindi tunay na Diyos base sa Biblia. Ano pong sabi dito? Kami po mga Church of Christ na bahagi ng Restoration Movement o panunumbalik sa dating aral, iginagalang po namin si Maria. Naniniwala po kami na si Maria ay ina ni Jesus, si Maria ay ina ng Panginoon. Pero ang labis-labis ng pagpaparangal sa kanya bilang hindi nagkakasala ay pumapantay sa Diyos. Ang pagsasabing siya ay reyna ng Diyos, mas mataas pa kay Jesus sapagkat si Jesus ay anak, siya ay reyna ng langit. 'Di ba? Kung siya ay reyna ng langit at si Jesus ay anak ng Ama, anak, lumalabas na mas mataas pa ang pagka-Diyos ni Maria kaysa kay Jesus. Kaya yung mga aral na reyna ng langit, hindi ang biblikal, ina ng Diyos, hindi ang biblikal. Kasi hindi naman walang pasimula ang Diyos tapos sasabing ina ng Diyos. Hindi, lalo na itong hindi nagkakasala, maliwanag na merong direktang talata na nagsasabi ang lahat ng tao ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, patunayan mo Boy Letra sa conclusion mo na si Maria ay hindi tao, siya ay Diyos sapagkat ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Pero kung patutunayan mo siya ay tao, salamat po. Okay, cross-examination, Boy Letra, ready? Next question, tanong. Okay. Wait muna. Timer, pakiset ng 6 minutes kasi nabawasan yan ng 1 minute kanina punishment. 6 minutes na lang yan. Sige. Game? Start na. Brother Anta? Okay, proceed. Alright, sabi mo makasalanan si Santa Maria kasi nagko-quote ka sa unang Juan 1:10. Tanong ko sa'yo, nalabag ba ni Santa Maria yung utos dito? Para sasabi mo, ayon sa talata, makasalanan si Santa Maria. Nalabag ni Santa Maria ito o hindi? Unang Juan 1:10. Ano bang utos sa unang 1:10 na Objection. binabasa mo? Nalabag ba o hindi? Anong objection? Ang categorical, kung nalabag ba ni Santa Maria o hindi. Counter objection is God. Dito daw makasalanan si Santa Maria daw. Specific na nilabag ni Maria kasi masyadong crude yung kanyang ano ba Ikaw yun? nagbigay ng talata, unang Juan 1:10. Okay, Ibasahin mo na lang ha. Mr. Rolling, Moderator. rolling.
Kung Objection. sinasabi, ano? Wait mo na. Sige. Tapos na yung may objection. Objection sustained. Categorical yung question is good. Tapos sagutin mo na lang. Okay, kung ang unang 1-1 Diyos ay kung may nilabag si Maria, wala. Oo. Pero yung si Boy Letra at ang mga Katoliko meron kasi ipinapangaral nila na si Maria ay hindi nagkasala. Samantalang sinasabi niyan, ang sino mang nagsasabing siya hindi nagkakasala ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos at wala sa kanyang katotohanan. Next. May tumatawag yata sa'yo bro, sagutin mo muna. Pause mo na yung time natin. Pause mo na yung time. May maingay. Sige bro, maghintay naman ako eh. Pasagutin mo muna yan. May tumatawag sa'yo, baka importante yan. Shoutout muna tayo bro. Okay. Okay na. Okay na? Okay na? Tanong ko, nilabag ko ba to? Sarili ko ba yung sinasabing hindi ako nagkakasala? Sarili ko ba? Sabi mo, nilabag ko. Ano nakasulat dito? Sa sarili o sa ibang tao? Sa lahat ng tao po naka-address yan. Ang Objection, sabi- Mr. Moderator. What is the objection? Papili siya, hindi sa lahat. Ang dalawa lang papipili niya. Ano bang sinasabi dito? Sa sarili ba o sa ibang tao? Para malabag mo to? The objection is God. Objection po kasi wala ang sagot sa pagpipilian. Hindi mag-pass ka. Wala sagot? Pagpipilian? Ano yung pass? Ano ba? Wait. Ano ba? May ini-invoke ka bang fallacy sa question? False dichotomy? Yes, meron po siya kasi sabi niya patungkol daw sa saan yung unang 1-1 sa sarili niya, sa sarili o sa ibang tao. Ang sabi ko, ang tamang sagot yun ay para sa lahat ng tao, hindi para sa isa o mayroong exemption. Tanong na. Next question. Kung sasabihin natin tayo hindi nagkakasala, no? Yung tayo, first, second, third person. Tayo, parang second person o third person. Di ako to yun. Pero maliwanag na sinasabi dyan, lahat ng tao na nagsasabing hindi siya nagkakasala ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Kaya kung si Maria ay nagsasabing siya hindi nagkakasala, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Pero walang binanggit si Maria. Ang nagbanggit lang ay yung Katoliko. Sa mga Katoliko, nagkakasala ang Iglesia Katolika sa aral na yun. So sabi dito tayo, kasama yung nagsasalita, first person, tayo. So sinabi ko ba na hindi ako nagkakasala para malabag ko to? Meron ba ako sinabi? Kasi tayo eh. Sinasabi natin tayo, first person, pati nagsasalita, tayo. Sinabi ko ba hindi ako nagkasala para nalabag ko to? Pinagyabang, may nagyabang ba akong ganyan? Meron ba akong ginawang ganyan? Meron ba? Wala po. Wala kang pagyayabang na sinabi mo, Boy Letra, nagkakasala ka. Pero maliwanag yan ay para sa lahat ng tao. Kasama dyan si Maria. Kasi si Maria hindi naman Diyos. Ang sabi, ang Diyos lang hindi nagkakasala. Ngayon, kung pagpipilitan mong si Maria hindi nagkakasala, pinapakilala mo siya ngayon bilang Diyos. Tama nga na siya ina ng Diyos at reyna ng langit. Pero hindi nagkasala siya. Kaya maling aral na siya ina ng Diyos at reyna ng langit. Kasi siya ay tao. Sa dugo ni Cristo, wala bang ambag si Santa Maria doon? Na inalay niya sa krus, sa dugo ni Cristo? May ambag si Santa Maria sa dugo ni Cristo? Wala. Wala po, kasi ang dugo ni Kristong ibinusa krus at walang mababasang dugo ni Maria o dugo ni Maria at ni Jesus ang ibinusa krus. Siya ginamit lamang kasangkapan ng Diyos upang matupad ang hula na mayroong isang babaeng bereng ipapanganak. Kaya sabi siya mapalad sa lahat, pero hindi sinasabing hindi siya nagkasala. Kasi nga, maliwanag na sinasabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat mong patunayan na si Maria ay hindi tao para tumumpak siya sa hindi siya nagkasala. Sabi ni Cristo, masdan mo ang iyong anak. Sabihin, anak siya ni Santa Maria. Ang tanong ko sa iyo, hypothetical. Yung nanay mo, wala bang ambag sa dugo mo? Yung nanay mo? Meron, kasi ako'y tao. Hindi naman, ang nanay ko'y tao, ako'y tao. Ikalawa, walang ambag si Maria kay sa dugo ni Cristo kasi si Maria ay ginamit ng vessel o surrogate mother. Inilagay sa tiyan ng Holy Spirit. Kaya walang ambag na dugo doon si Maria. Salamat po. Saan nakasulat surrogate mother? Letra por letra. Kasalanan yan eh. Saan nakasulat? Surrogate mother. Pag may mabasa ka, talo ko, surrogate mother. Wala pong mababanggit na surrogate mother. Excuse me.
Oh, kung walang ambag si Santa Maria, doon sa binigay ko sa yung talata, Levitico 4:32, batang babaeng birheng walang bahid kasalanan. Kaya bang gampanan ni Kristo 'yon? Kasi 'di ba sa Hebreo 10:1, lahat ng batas tatapusin ni Kristo. Kaya bang tapusin ni Kristo 'yon? Ng dugo niya kung walang dugo ng babae doon. Batang babaeng walang bahid kasalanan, Levitico 4:32. Kaya niya nang wala si Santa Maria, hindi kaya. Hindi, kaya niya po yung kahit wala si Santa Maria. Kasi Diyos siya, walang imposible sa Diyos. Kaya nga lang, palibasa sa Diyos at sa Diyos ng katotohanan, kinakailangan niya talagang ipanganak ni Maria. Pero yung sa Leviticus, hindi yung tumutukoy kay Maria kasi wala namang tupang babaeng inihandog at ibinuhos ang dugo. Kaya ang tanong, si Maria ba ibinuhos niya ang dugo sa krus? Hindi. Sa makatod, hindi yun si Maria. Levitico 4:32, babaeng tupa. Babaeng tupa ba si Kristo? Kawala pala siya dugo ng babaeng tupa, sarili niya. Babaeng tupa ba siya? Hindi po, ang babaeng tupa po ay hindi po si Maria kasi ang Objection, Mr. Moderator. Hindi si Marcia ang tinatanong ko ngayon. Ang tinatanong ko, kasi doon nga ako sa ambag ni Santa Maria ang dugo niya kay Kristo. Ang tinatanong ko, walang ambag si Santa Maria sa dugo ni Kristo. Batang babaeng tupang birhen. Dugo ba ni Kristo? Babae ba si Kristo? Na birhen, batang babaeng birhen ba siya nung pinako siya sa krus? Yes or no? Okay, hindi po kasi lalaki si Kristo. Kaya nga maliwanag yung babae yan ay hindi rin si Maria. Tinutukoy kasi hindi naman ipinako sa krus, hindi naman inialay si Maria para ihandog sa kasalanan ng lahat ng tao. Situkoy dyan po. Sabi mo kanina hindi si Kristo, hindi rin si Santa Maria. Hindi si Kristo, hindi si Santa Maria. So itong alay ito, hindi pa natupad to sa New Testament? Walang katuparan to? Nag-aalay pa ba kayo ng babaeng tupang walang bahid kasalanan at birhen? Nag-aalay pa rin kayo o hindi na? Hindi na po. Hindi po kami nag-aalay. Maliwanag lang kako na hindi si Maria kasi hindi naman ipinako sa krus si Kristo. Objection mo na, Mr. Moderator, kay Kristo nga. Ambag nga lang kay Santa Maria. Objection mo na, Maria naman. Ang tinatanong ko, sabi niya kasi kanina, hindi daw si Kristo to kasi hindi daw babae si Kristo. Hindi si Santa Maria. Ang tanong ko, no, nag-aalay ba kayo ng batang babaeng tupa kasi hindi si Kristo? O hindi niya nagampanan to? Nag-aalay pa rin ba kayo nito o hindi na? Hindi na. Ang ambag ni Maria, ang ipanganak si Kristo, pero doesn't mean may ambag siya, hindi na siya nagkakasala. Kasi nga siya ay tao. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ang sinasabi, kapag sinabi mong hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kaya yung ROG baga mga sinungaling kasi sabi nila hindi sila nagkakasala. Salamat po. Okay, may So sabi mo, hindi na si Santa... Time na? Excuse me. Time na. May 8 seconds ka kanina, but I'll give you the prerogative to ask him last question or waive yung time. Magtatanong ka last question or waive mo na yung 8 seconds? Last question. Okay, last question. Itong batang babaeng tupa, hindi si Kristo, no? Sabi mo hindi siya babaeng tupa. So lalabas niyan, hindi lahat ng alay natapos na ni Kristo. Yun ba yung aral nyo? Hindi po ganun ang aral namin. Maliwanag lang po na hindi si Maria yung tupang yan. Kasi nga hindi naman inihandog. Ngayon ang tanong, sino ba yung inihandog? Si Kristo. Kaya mas miliwanag na ang kordero ng Diyos ay si Jesus at hindi si Maria. Kaya ang aral na si Maria hindi nagkakasala, walang biblical basis, yan ay pagdaragdag sa loob ng 2,000 years lang nangyari. Salamat. Time's up. Thank you, is God. Tapos na yung cross-examination natin. Proceed na tayo sa conclusion. Sino yung una? Yeah. Ako. Ikaw, is God. Ready ka na sa conclusion mo? 5 minutes? Okay, maraming salamat po. Maliwanag naman po na yung aral na si Maria ay Immaculate Conception nangyari lang ng 1894. Almost 2,000 years saka lang na ipatupad yan, itinuro sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, sa loob ng kulang-kulang 2,000 taon, walang nagpapatunay na magmula sa Biblia, itinuturo na si Maria ay hindi nagkakasala mula ipanganak. Sa makatwid, yan ay dagdag na aral. Kaya nga sabi ko sa inyo, anong patunay natin? Maliwanag na ang lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya ang tanong kay Boy Letra, si Maria ba ay tao o Diyos? Ang sabi niya ay tao. Sa makatwid, siya'y nagkakasala. Kasi sinasabi sa Lumang Tipan, ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Kaya kung ipipilit mo, Boy Letra, na si Maria hindi nagkakasala, inilalagay mo siya sa pedestal ng pagiging Diyos. Sapagkat sinasabing ang Diyos lang hindi nagkakasala. Tapos,
Kung ginagawa mo siyang Diyos, lumalabag ka pag daragdag. Magkakaroon tayo ngayon ng babaeng Diyos. Kasi ang Diyos lang din nagkakasala at wala namang ipinapakita babaeng Diyos na ang pangalan ay Maria. Maliwanag na si Maria ay nagkasala. At inuulit ko, may dala siyang 2 kalapati at 2 bato-bato. Nang sabi sa Levitico, ay utos ng Diyos ayon sa nasusulat bilang paghahandog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya merong ebidensya na nagkakasala siya pero wala kang may pakitang ebidensya na direktang sinasabi sa Biblia na si Maria ay hindi nagkasala. Di ba? Kaya saan ka tumatago sa biyaya? It doesn't mean ikaw ay pinupuspos ng biyaya, hindi ka na nagkakasala. Kapag sinabing pinupuspos ka ng biyaya, pinagtatagumpay ka ng Diyos, binibigyan ka ng pagpapala, pero it doesn't mean hindi ka nagkakasala. Ay meron ba tayong ebidensya ng mga tumatanggap ng biyaya sa Diyos? Meron, si Moises. Di ba? Hindi nga siya nakapasok sa lupang pangako dahil nagkasala siya, isinumpa pa nga siya ng Diyos eh. Pero tumanggap siya ng sobra-sobrang biyaya sa Diyos. Di ba si Saul? Nakausap niya pa ang Diyos, pinapili pa siya kung anong gusto niya, yung karunungan ba o kayamanan, pinili niya karunungan, pero sa bandang uli nagkasala siya. Si David, na ang sabi ang kanyang puso ay halos katulad na ng Diyos, ha? Pero nagkasala pa rin siya. Maliwanag na ang tao talaga ay nagkakasala. Tsaka di ba sabi aral ng inyong Katolikon na ang tao ay may moral sin, kasalanang namamana? Tama ba? At kami naniniwala din doon, ng tao ay merong kasalanang namamana, kaya nagkakasala tayo kasi nga nasa dugo na natin yun, nasa genes na natin ang pagkakasala. Kaya imposible hindi siya magkasala, di ba? Kaya maliwanag na siya na siya talaga ay tunay na tao. Ang ebidensya nagtuturo. At walang ebidensya kang mailatag na siya hindi nagkasala base sa Biblia, maging sa wala kang maipakita maliban lang doon sa Latin-Latin na salita. Mga kaibigan, hindi mapapatunayan ng Latin. Ang magpapatunay niya, ebidensya. At ang ebidensya ay maraming nagtuturo na ang lahat ng tayo nagkakasala. O, di ba? Hindi mo nga kayang tanggapin yung hamon ko eh. Paano kung may mapapakita akong talata sa Biblia na ang lahat ng tayo nagkakasala? Inahamon kita. Sabi ko, talo ka na, hindi mo tanggapin. Di ba sabi mo, hindi ka pumapayag. Sinasabi ko sa iyo, kung may papakita akong talata na kapag ang tao ay nagsasabi hindi siya nagkakasala, sinungaling ang Diyos, tinanggap mo ba yung hamon ko? Sabi mo, ayaw mo tanggapin yung hamon ko. Di ba? Ang dami mong sinasabi. Nang sinasabi ko, paano kung may papakita akong talata sa iyo nagsasabi na ang sino mang tao nagsasabing hindi siya nagkakasala ay wala sa kanyang katotohanan? Talo ka na. Sabi mo, hindi ka tumanggap. Di ba? Bakit hindi ka humahamon sa laban mo? Ako kanina tumatanggi kasi hindi naman yung latag ko eh. Yung paghahandog ng bata, hindi naman yung lalatag ko eh. Doon ka nagpipilit ng hamon sa hindi ko man inilatag. Ang inilatag ko yung paghahandog ng bato-bato doon sa kasunod na talata. Pero paano mo ito dinidepensa? Kadikit na talata. Parehas lang yung kadikit na talata. Hindi na ako umimik. Mahirap makipagtalo sa ayaw maniwala. Pero maliwanag na ang tinutukoy ko yung 24. Kasi ang ginamit ko kanina, nagdala sila ng bato-bato at kalapati bila ayon sa nasasaad sa kautusan. At nang tinrace natin sa Leviticus, ang kautusan pa lang yun ay ginagawa upang ito isang handog na sinusunog upang patawarin ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Di ba? May ebidensya. Ako mga kaibigan Katoliko, hindi ko po ibinababa si Maria. Ang Church of Christ po ay iginagalang at minamahal si Maria at tinatanggap mo namin na siyang biyaya, punong-puno siya ng grasya at biyaya ng Diyos. Pero hindi po namin talaga pwedeng i-aral ang isang kasinungalingang aral na hindi nagkakasala ang tao dahil si Maria ay tao eh. At hindi din po namin pwedeng sabihin ang aral na siya ay reyna ng Diyos. Reyna ng langit, lalabas na siya ay Diyos na. Ang nangmamahal, ang hari ay Diyos. Maliwanag na si Mariang Reyna ng Langit ay Diyos na rin. Time. Okay, affirmative. You have 5 minutes. Lay down your conclusion. You have the floor. Alright, ang conclusion ko, Alright, sabi mo lang, ready na? Okay, ready. Proceed. So, una sa lahat, hindi yun moral sin, yung kasalanang mana, ang tawag dun, original sin. Ang moral o ang immoral, sa CCC namin, CCC paragraph 223, 2370, nandyan yan, no? Yung surrogate mother, ayan ang kasalanan. Tinatanggalan mo yung batang ang karapatan na makilala niya ang tunay niyang magulang. Pangalawa, inamin mo, yung nanay mo may ambag na dugo sa'yo, presenta nga yun eh. Kailangan naman yung kapitbahay mo yung kadugo mo.
'Diba? E di, sabi ni si Kristo, masdan mo ang iyong anak. E di, may ambag talaga siya sa pagkapako. Kaya nga iyak-iyak siya dun eh. 'Di ba? Ganun kaya nga mahal tayo ng Diyos, sinugo niya ang sarili niyang anak. O di nagpapakita din ng pagmamahal ng Diyos yun ng God the Father, hindi lang ng God the Son. Ganun, si Santa Maria, nakita niya anak niya nakapako. Dugo niya yun eh, anak niya, masdan mo ang iyong anak. Ano ibig sabihin niyan? Sa Old Testament, no, yung unang Adan at Eva. Ikaw, laman ng aking laman, buto ng aking buto. 'Di ba? Tapos, sabi niya, 18th century lang daw nagsimula. Hindi 18th century nagsimula yung Immaculate Conception. Doon pa lang sa sinapupunan ni Santa Maria, andun yung Immaculate Conception. Ano ka ba? Andun yung source namin, 1st century, Divine Revelation. Kinanon lang nung 1800 na. Kasi sa tindi ng pag-aaral ng Catholic Church, talagang pinanindiganan ng Catholic Church, pati yung mga tao, meron ng sensus fidelium. Kaya namin panindigan. Pruweba na tama yung tinuturo ng simbahan. 'Di ba? Tapos, ano pang mga sinasabi mo, wala na. Yung 1 John 1:10, hindi naman nalabag ni Santa Maria yun eh. Kasi kung nilabag niya yun, magkakasala siya. Bawal mo ipagyabang yung biyaya para kaligtasan. Efeso 2:8, sa biyaya kayo naligtas, hindi sa iyong sariling kakayahan. Upang ang sino man ay huwag magmalaki, bawal nga ipagmalaki. Ba't ipagmalaki ni Santa Maria yun? Kami ang magmalaki sa kanya. Kasi tinatawag namin siyang mapalad sa lahat ng babae. Kami yun, hindi sa sarili niya. O, alam mo na, nasagot ko ba? Malinaw ba yung sagot ko? O ngayon, yung batang babaeng tupa, hindi si Kristo yon? Hindi si Kristo kung tanggalin mo si Santa Maria sa kanya. Pero kung isinama mo si Santa Maria sa kanya, kayang kunin ni Kristo yung ganong klaseng quality ng alay na batang babaeng birhen. Batang babaeng birheng immaculate. O nanalay tayo sa dugo ni Kristo. Kasi yung mag-ina, yan yung nag-iingatan sa isa't isa. Hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kung bagong alak, bagong sisidlan, upang silang dalawa ay mag-ingatan sa kanilang sarili, yun ang turo ni Kristo na hindi nyo alam kasi malalim ang mga turo ni Kristo. Hindi kinaya ng kung ano mang mga restoration. Panaginip lang yan mag-restore eh. Ito ang realidad. Ang doktrina namin, kaya nyo. Eto, may debate ako mamaya. Ito din yung topic. Nilatag ko na yung paksa ko. Kasi baka mamaya itipirin na naman ako. Kagaya kagabi, alang nilatag. O at least paghandaan nyo. No, ito rin yung labang ko mamaya. Ayunsin naman, paghandaan nyo. Kung ano yung nilatag ko ngayon, try nyo gibain. Hindi ko tinatago yan. Kasi yung mga latag ko, irrefutable yan. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo na sinasang-ayunan ko, na turo ng simbahan, sensus fidelium, dala-dala ng buong iglesia. Kaya naming panindigan, hindi lang ng magisterium, pati yung mga miyembro kaya namin tindigan na patunay na totoo talaga yan. Hindi nyo kasi alam, mahirap yan eh. Hindi kaya ng isip nyo yan. Kaisipan ng tao ang pinapahiral nyo, hindi kaisipan ng Diyos. Yung kabanal, yung grasya, hindi ka banalan. Maging banal ka ba kung hindi sa grasya? Paano ka maging banal? Kasi sa grasya pa rin, pinaglaban mo grasya banal eh. Doon pa lang talo ka na eh. Basic yan eh. Wala naman naggaganyang argument sa akin. Ikaw lang eh. Kay Caritomini, from past, doon pa lang may kaligtasan na si Santa Maria. Yung sinasabi mo na, nagkakasala pala si Santa Maria kasi may tagapagligtas. Yun nga yung patunay na wala siyang kasalanan kasi may tagapagligtas siya. Tagapagligtas, gwardyado. Kailan pa siya inililigtas? Past perfect tense. Yung full doon, patungkol yun sa panahon. Yung full of grace, patungkol yun sa panahon kasi verb form yung kay Caritomini. Past perfect tense, from past, ibig sabihin sa buong buhay niya, full perfect, hindi siya nagkasala. Panalo na ako. Time sa atin. Is God, may 1 minute ka. Tapos na po yung debate natin. Yun po pagtatapos ng ating debate.